Sa kabila ng mga puna ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpiyansa ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC na sapat ang mga inilatag ng prosecution team para matuloy sa paglilitis ang kaso. Git nila, hindi isolated ang naitalang libu-libong namatay sa drug war. Nakatutok si Mariz Umali. Placing your jeopardy in your life. Kahit pa ilang beses binabasag ng depensa ang argumento ng prosekusyon sa submission on merits nito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, kumpiyansa si Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida na may sapat na basehan para makumpirma ang mga asunto laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumulak sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy. Pag-giit ng depensa, nabiguraw ang prosekusyon na maipakita ang direktang ugnayan ng mga hitman sa dating Pangulo at tinawag na mahina ang kalidad ng ebidensya. Pero sabi ni Masida, inaasahan na raw nila ang ganitong estratehiya ng depensa. I think this is again a technique, a way in which the defense wants to portray the evidence. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosekusyon sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto o pagpigil at hindi pagpatay. Ngunit ayon kay Masida, ibang nakita at narinig nilang mga salaysay mula sa mga biktima. Neutralize in the victim's view was really used to meant that people had to be killed. Iginiit din ng depensa na walang iisa o coordinated criminal plan at maaaring mga rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. Tinutulan ito ni Masida. Aniya, may ebidensya nagpapakita ng targeting ng isang tiyak na sibilyan na populasyon. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Kaugnay naman sa taunang pagrepaso sa detention, ipinaliwanag na may obligasyon ang pre-trial chamber na suriin kung nananatili ang mga batayan ng pagkakakulong, gaya ng panganib ng pagtakas o pakikialam sa mga saksi. Ngunit ayon kay Masida, dahil kakadaos lamang ng confirmation hearing at napagpasyahan na rin dati na nananatili ang mga kondisyon, wala raw bagong sirkumstansyang magbibigay daan sa paglaya. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.